Mahilig ka bang mag-videoke? Naku, favorite ni Molly at ni Steven to. Walang duda, ang mga Pilipino, tahilig talagang kumanta pero minsan nagiging mitsa rin yan ng pagtatalo. May ganyan ngang nangyari sa Quezon City kung saan nauwi sa pamamaril ang paninita ng mga opisyal sa isang barangay na ikinasawi ng dalawa. Yan ang ating dambuhalang balita ngayong gabi. Yan, lakad lang po kami mga kapatid. Yan na yung may-ari, kukunin na. Tinatapos na yung kanta ni Kuya. Pinuntahan na mismo ng barangay ang mga nagbi-videoke sa barangay sa Uyo, Quezon City, Martes ng gabi para pagsabihang itigil na ang kanilang sesyon dahil 10 oras na ng gabi. Pero ang isang bahay, Kailan hindi kami nagpapatay? Hindi kami nagpapatay niyan. hanggang sa nauwi na sa pagtatalo. Uy, naninita kami. Bakit di kayo magreklamo doon? Bakit Hindi na rin napigil ng ilan na magalit. Halika na, halika na. Bakit? Boy, wag ka na makisali. At sa gitna ng gulo, Ay! Hala! Hala! Tawag na kayo ng pulis! Tawag kayo ng pulis! Tawag kayo ng pulis! May baril! Tawag kayo ng pulis! Si Purao! Binaril! Binaril si Purao! Si Purao na baril! Si Purao na baril! patay ang tanod ni si Cornelio Noval Jr. matapos tamaan ng bala sa likod at tumago sa baga. Sobrang bait po ng tatay namin. Wala po yung record na hindi maganda. Nanggalan niya po kami ng haligid ng tahanan. Nasawi rin ang isang residente habang sugatan ang isa pang tanod. Naaresto ang dalawang sangkot sa pamaril sa follow-up operation ng Quezon City Police District noong Miyerkules. Nabawi sa kanila ang dalawang baril at mga bala. Inaresto rin pati ang kinakasama ng isa sa mga sospek dahil sa pagtulong daw sa pagtatago ng dalawa. Napag-alaman namang may mga kasong murder at homicide ng dalawa sa Regions 1 at 3. This duo is considered as very dangerous persons. Kaya one good thing, hindi sila binitiwan ng ating mga operatiba. Boss, sangkot ka raw sa pamamaril. Anong masabi mo tungkol doon? Wala, no comment. Kalye lang po yun dahil sa pag-ano lang namin, sir. Kasi yung mga barangay doon, bias po kasi, sir. Kami, pag sinisita kami sa video, sir, pinapatay nila agaran yung kahit may kumakanta, pero sa iba, hindi nila masita-sita. Mismo na mga barangay ang nagpapatay ng videoke. Sabi ko, hindi po kami nagpapatay niyan. Gawa po, bawal sa amin yan. Pagsasabihan lang namin kayo. Hindi naman ito ang unang beses na may nangyaring krimen na videoke ang pinag-ugatan. Noong Pebrero, sugatan ng dalawang lalaki matapos mauwi sa pananaga at pananaksak ang pagtatalo sa isang videoke bar sa Zamboanga City. Ayon noon sa pulisya, kumakanta ang biktima nang makiusap ang sospek na siya naman ang kumanta. Hindi raw pumayag ang sospek kaya kumuha ng itak saka tinaga ang biktima. Nakaganti naman ng saksak ang biktima gamit ang nakuhang patalim sa lugar. Ayon sa barangay, lasing ang mga lalaki. Sa Zamboanga del Sur noong 2022, 3 lalaki naman ang nasawi sa pamamaril sa videoke house din. Nagiinuman noon ang 5 lalaki nang may dumating na 2 pang lalaki na namaril. Dead on the spot ang 3. Sugatan naman ang 2 pa nilang kasamahan. Sa Ordinance number 2350 sa Quezon City na ipinasa noong 2014, bawal ang mga videoke sa mga residential area mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, maliban sa Pasko at Bagong Taon. Kung may okasyon gaya ng birthday, papayagan lang ang videoke mula alas 6 ng umaga hanggang hating gabi o depende sa itatakda ng kapitan ng barangay. Para linawin ng mabuti, lalo na sa mahihilig kumanta, magkaraoke at magvideoke sa atin, ano-ano nga ba ang mga panuntunan kaugnay dito ayon sa ating mga ordinansa o sa batas? Kaugnay niyan, makakapanayan po natin ngayon si DILG Undersecretary Juan Llamas. Magandang gabi po, Yusek. Magandang gabi sa inyo at magandang gabi sa inyong mga tagapakinig. Yusek, malaking parte po kasi yung karaoke o videoke sa ating mga Pinoy. Pero para po sa kaalaman ng lahat, ano po ba yung mga panuntunan dito o yung mga pwede at mga limitasyon? May curfew po ba ito, Yusek? Totoo yan, no? Alam mo, mahilig tayong kumakanta. Tuwing may okasyon tayo sa pamilya, kumakanta tayo. Part kasi yan ng ating kasiyahan. Maski dito sa mga simpleng karinderya o may inuman, maraming ganyan, karaoke. Matagal ng panahon na nababalitaan at narinig natin na marami ring
aksidente, krimen na nangyayari dyan sa karaoke. Opo, Yusek, Alam meron ko- po bang batas nga po na nagko-control dito sa pagbibidyoke natin? Meron. Alam naman natin na ang mga local government units, ang munisipyo, ang syudad, at kahit na ang mga barangay, meron sila mga ordinansa sa pag-regulate ng paggamit ng mga videoke. Kasi matagal na naman na problema ito. Hindi lang naman ngayon to, matagal na panahon na. So, meron ng mga ordinansa dyan. Halos siguro lahat na tayo meron dyan. Nire-regulate yung oras ng paggamit. Usually, alas 10 nga, wala nang gumagamit dyan. O kaya, yung iba siguro hanggang alas 12. Meron naman. Ang nagiging... actually, effective yan, no? And then, in most areas naman sa Pilipinas, nasusunod naman yan. Although unfortunately, may mga ilan-ilan na ito nababalitaan tayo sa mga ibang lugar na nagkakaroon ng ganitong karahasan, krimen na nangyayari. Oo. Yusek, so Opo, sige po, go ahead, Yusek. Ang masasabi ko kasi dyan, yung isa yung kasi implementation, di ba? Bagamat meron tayong ordinansa, maganda yung ordinansa natin, pero dun sa pag-i-implement natin kasi nagkakaroon ng problema. Kaya titignan mo yung mga balita natin, sinita, pinuntahan, hindi nagustuhan at nagkaroon ng diskusyon, nagkaroon ng patayan. Opo. So yung implementation siguro dapat doon natin titignan kung paano ang approach ng barangay at paano ang approach ng kapulisan. Opo. Yusek, kapag ka po ba special occasion, pwedeng mag-apply ng kumbaga special permit para makapag-videoke po ng lampas dun sa nakatalagang oras, Yusek? Pwede naman, halimbawa may birthday, ito, ng special occasion yan. Hingi lang sila siguro sa barangay kung papayag ang barangay. Pero usually kasi meron ng ordinansa ang barangay, talagang sinasabi hanggang dito lang. Kung hanggang gatong oras lang, so dapat sumunod ang mga residente. Ngayon, kung papayagan, depende na rin sa barangay yan. Anyway, siguro isang araw lang naman yan o isang gabi lang naman yan. Oo. Yusek, linawin ko lang po, kahit anong araw naman pwedeng mag-videoke. Except, I guess, Holy Week. Parang meron po tayong nilalabas sa mga memo kapag Holy Week. Nasa barangay din natin yan, no? Actually, may naman yan, may sa local, LGU, tsaka sa barangay. Talagang sinasabi nila kung anong araw pwede. Yung mga ibang barangay, sinasabi nila pag Sabado, dapat wala na Sabado ng gabi o Linggo ng gabi kasi alam nila may pasok na kinabukasan. So, kasi may leeway ang mga LGU natin, ang barangay, ang munisipyo, para sila mismo ang mag-impose ng araw at ng oras. Opo. Yusek, paalala na lang po sa ating mga suki tungkol sa kanilang pagbibidyoke o karaoke po nila. Oo, ganito rin kasi yan. Tayo kasi mga mamamayan, bagamat mahilig tayo sa kasiyahan, dapat tayo rin maging conscious tayo, aware tayo, maging sensitive tayo sa mga kapitbahay din natin. Hindi naman masama na tayo ay mag-enjoy, pero limitahan naman natin. Kasi kung ginawa rin ng kapitbahay sa atin, ano nang maramdaman natin, sasama din ang loob natin. Diba? O kaya, kung may okasyon tayo, pwede mong kausapin ng kapitbahay at magpaalam ka. Total, magkakapitbahay naman yan, di ba? Ano ba naman sasabihin mo sa katabi mo? Kumare, kumpare, may birthday dito. Papaalam lang ako sa inyo na meron kaming kasiyahan dito, aabutin kami ng alas 12. Yung mga ganong pamamaraan, pwede naman yon. Ngayon, tungkol naman dito sa mga inuman na may mga ganyang videoke, mahirap kasi dyan pag nahaluan ng alak, di ba? Doon nagkakagulo. Kaya pag may mga ganyang reklamo, dapat sa tingin ko, ang unang kinakausap ng mga barangay tanod, yung may-ari ng establishmento. Hanggat maaari, iwasan nilang diretsuhin na kausapin yung mga nagiinuman kasi diyan nagkakaroon ng hindi magandang diskusyon. Diba? Kausapin yung may-ari para yung may-ari ang siyang kakausap doon sa mga customer niya. So, nagkakilala niya yon. Ang sinasabi ko rito, yung pamamaraan, yung how are you going to approach the persons kasi alam naman natin may alak na yan eh. Oo, kaya tama, dapat Yusek. maingat din tayo. Ngayon, kung hindi kaya ng tanod, kumuha ng backup ng kapulisan. Alright, maraming salamat po, Yusek, sa oras ninyo. Maraming salamat po sa mga tips.
Yan po si DILG Undersecretary Juan Llamas. Salamat po.